Magluto naman tayo ng ginataang puso ng saging with sardinas. Ating gagawin, alisin po natin yung matigas na part ng ating puso ng saging. At slice po natin ng manipis lamang. At atin pong lalagyan ng asin, mga 2 kutsara po para mawala ang dagta o yung pakla ng ating puso ng saging. Mix lang po natin muna at hayaan natin siya ng 10 minutes na nakababad sa ating asin. Para siyang pumatas or pumawis po yung dagta. Ganun po yung mangyayari mamaya. Kaya hayaan lang natin ng mga 10 minutes. After 10 minutes po, atin naman siyang pipigaan. Para po ma-remove yung pakla ng ating puso. Tinabi ko po muna yung hiniwa ko na sa dulo ng ating puso. Mamaya ko po siya lalamasin. Yan, ganyan lang po. Ganyan lang po yung gagawin. Kailangan po pigaan. Yan po. Yan. Para po mawala yung dagta. And ito po yung malalaki. Gagantuhin lang po natin. Yan. Pero kung ayaw nyo naman po i-slice ng ganito yung style ng dulo ng puso ng saging, pwede naman po dire-diretso na ang hiwa ay maliliit. Kaso po sa yung tatay ko nakikita ko pag nag-i-slice ng puso ng saging, yung pinakadulo po ginagawa na lang niyang ganito. Pero sa idin natin, sayang, 'di ba? At atin naman pong hugasan ng 2 beses para po mawala din yun syempre yung pakla at yung alat po ng ating asin. Ako pong ginagawa ay isusute natin ang ating bawang at sibuyas. Pwede naman pong hindi sute kung ayaw nyo po. Diretso na po yung gata. Una po ninyong gagawin, idiretso po nyo yung gata. Lagay nyo po yung inyong sahog. Ako pong ilalagay kong sahog ay sardinas. Ayan. Naglagay po ako ng bawang. Kasi sinama ko po yung balat ng bawang kasi nakakapagdagdag po yun ng lasa at aroma. Sunod naman po natin ang ating sibuyas. At syempre po, lalagyan na po natin ng konting asin. Para po habang ginigisa pa lang, nag-i-infuse na ang ating lasa ng ating bawang at sibuyas. At kapag po nag-aroma na yung bawang at sibuyas natin, ilagay na rin natin po ang ating puso ng saging. Siyempre, maglalagay po tayo ng konting asin. Atin pong isutay ng saglit. At ilagay na po natin yung pangalawang gata. Medyo natulog po yung aking gata kasi nilagay ko siya sa ref. Ayan, kasi po dapat kahapon pa ito schedule na lulutuin. Ay, ang
mamshi nyo naging busy sa kadodora sa pagla-live. Kaya ayan, ngayon lang siya naluto. Pero pwede nyo rin pong gamitin ay nasa gata or nasa pouch. Pwede rin po yun. Pero ako kasi mas prepare ko ang fresh. Dahil po yung sapal ay niluluto ko naman po na coconut macaroons. O, diba? Walang tapon. Ayan, atin pong pakuluan at takpan mga 10 to 15 minutes para lang po lumambot yung ating puso ng saging. After 10 to 15 minutes po, ilagay naman natin ang ating unang gata. Again, natulog po ang aking gata dahil nilagay ko nga sila sa ref. Para kasi hindi mapanis, kaya nilagay ko sa ref. Ayan. Mix lang natin. Sa idin, sayang. Mahalang gata. Mix lang po natin ng mabuti kasi nga kailangan po natin haluin dahil unang gata na po ito. Pag po hindi po natin hinalo-halo, lilinaw po yung ating gata. Kaya ayan, ating hahaluin. At syempre, ilalagay na rin po natin ang ating sahog. Ang sahog ko po ngayon ay sardinas. Ayan, sardinas. Ang ginawa ko pong sardinas ay isang manghang at isang regular. Para masarap. Hindi, kasi mayroon po akong may batang kakain. Hindi masyado po maanghang itong aking ginawang gata. Diba? Any brand po ng sardinas ay pwede nyong gamitin kung saan kayo happy. Yan, mix lang po natin. At maglagay po tayo ng mga 1/4 teaspoon ng black pepper. At maglagay po tayo ng siling pansigang. Any sili po ay pwede nyong gamitin. Kung gusto nyo po ng mas may sipa, gumamit po kayo ng siling labuyo. Yan. Siyempre, mas masarap po siyempre pag medyo maanghang-anghang. Lalo na po pag gata. Kaso po, again, meron po akong anakis, kaya po hindi ko masyadong inaanghangan. Gusto ko lang parang may amoy siya ng sili, di ba? Titikman kung okay na po ang lasa, syempre. Ayan, okay na po. At luto na po ang ating ginataang puso ng saging with sardinas. Talaga namang mapapakain na naman at mapapa-extra rice tayo. Kain na tayo!